Good morning mga ka-farm life. Time check 6 o'clock. So napakaganda ng sikat ng araw, hindi pa mainit. Ang content natin ngayon ay share ko sa inyo kung paano ko pinabubunga ang aking mga tanim na dragon fruit. Kaya wag ka nga alis, tapusin mo ang video na to para magkaroon ka ng idea sa pagpapabunga ng dragon fruit. So ang ginagamit naming pampabunga ng ating mga dragon fruit ay itong brand na ito, 15-15-30. So ang itsura niyan, kulay pink siya. Labas mo sa pakita mo. Ayan, kulay pink. So bali sa pag-apply nito, kailangan lang nating gumamit ng knapsack sprayer. Ayan. Bale sa isang knapsack sprayer, ano yan, 16 liters. So pupunuin natin yan. Magtatakal lang tayo ng 4 na takal. Ganyan, tika lang, huwag mo muna. Yan, ganyan o. Yan. Bale, ang isang takal niyan, 10 grams. So 4 na ganyan, bale 40. Tapos, lalagyan natin ng tubig. Pupunuin natin yan. Sakto yan. So sa pag-a-apply nito, ginagawa naming every 10 days. Simulang mamunga ang ating mga tanim na dragon fruit. So nag-umpisa kami nito nung April. Hanggang sa namumunga yung ating mga dragon fruit, sige lang ng sige yung pag-apply nito, pag-spray. So, sa pag-a-apply niyan, ganito lang gagawin nyo. Paliligo nyo lang sa buong katawan ng or sa buong cuttings ng dragon fruit paglampas dun sa sa gulong. Ganyan lang kasimple yan.
5 days, ito yung resulta niyan. Ayan, makikita nyo, malalaki yung bunga at pulang-pula na siya. So, schedule namin to ngayon ng harvest. Pinakita ko lang sa inyo yung paano gawin para meron kayong idea mga ka-farm life. Ayan. So, sobrang dami ng bunga. Tsaka malalaki ngayon. Ayan. Kintab. So, inuulit ko, ang pag-apply nito, every 10 days kong ginagawa. Simula nung season ng dragon fruit. So, ang season ng dragon fruit nag-uumpisa ng last week of March. Kaya inumpisahan ko na siya ng spray. Makikita nyo naman yung resulta niya. Halos lahat ng poste mayroong bunga. By the way, mga ka-farm life, ito yung namin, pang-anim na naming harvest. So, awa ng Diyos, maganda yung panahon, maganda yung bunga, at yung ating mga tanim na dragon fruit ay hindi naman siya sakitin. Bibihira yung may tama. Pero di pa rin naiwasan yung may mga reject. Kaya doble pag-aalaga na lang para maiwasan natin yung sobrang reject. Pero dito sa taniman ko mga ka-farm life, mas lamang naman yung good. At dito sa amin, yung market ng dragon fruit ay maganda pa rin. Pero so far, simula nung mag-harvest kami, una, pangalawa hanggang sa pang-anim, ay laging sold out, kulang pa nga. Dahil dito sa lugar namin ay kukunti pa lang yung may tanim na dragon fruit. So, ulitin ko yung timpla sa isang 16 liters na knapsack sprayer. Tayo ay maglalagay lang ng 4 na takal or 40 grams sa isang batch. Then yung abono na gagamitin natin or yung pang foliar na gagamitin natin ay 15-15-30. Crop Giant yung brand niya. So ang lalaki ng bunga ngayon. Siguro 2, maging 1 kilo. Kaya nakakatuwa. So sineshare ko to sa inyo kasi nasubukan ko na. Kaya malakas ang loob ko na ipakita sa inyo yung outcome dahil yun ang ginawa ko. Kumbaga subok na at na-experience ko na sa taniman ko kaya ibinabahagi ko na. Ayan. So, ang pag-apply, every 10 days kong ginagawa tuwing hapon. Yung hindi na sobrang kainitan para hindi masunog or hindi makaapekto sa ating mga tanim na dragon fruit. So hanggang dito na lang mga ka-farm life. Sana may natutunan kayo sa aking i-share ngayon kung paano ang pag-apply ng abono ng pampabunga or foliar fertilizer para marami yung bunga ng ating tanim na dragon fruit. So kung bago ka pa lang sa channel ko, wag mong kalilimutan mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa mga farming tips at sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat!